Ngayon, pwede mo bang ipaliwanag sa akin o hindi kaya ay turuan mo nga ako? Paano ka nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon na importation dyan sa BPI? Na bagong organisadong kumpanya ka lang naman, may track record ka na ba sa importation? Wala po, Your Honor. May track record ka na ba sa bigas? Open po kasi ang apply ng Your Honor, ng permit. Oh, hindi, ando na po tayo kasi online nga po 'yun di ba? Ang tanong ko ho, ipaliwanag mo nga sa akin. O hindi kaya ituruan mo ko kung paano ka nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon sa BPI na makapag-import ka ng ganong kalaking halagang bigas. Paano ho bababa ang presyo ng bigas sa punto de vista ninyo as importer? Ngayon kasi, Your Honor, maraming variety ng bigas. Kunin na lang natin yung pinaka-basic. Yung pinakabababa. Yung pinakabababa, I agree with the DA, meron silang Rice for All program. I think it's just a matter of, kumbaga, proper implementation. Sorry for the DA. No, don't be sorry, sir. Don't be sorry. If I may correct you on that, don't be sorry if you want to educate the DA. Kasi ho, problema ho ng buong Pilipinas itong presyo ng bigas eh. Kayo mga importer, alam nyo naman kung paano pababain ito eh. Di ba? Yes. Turuan nyo sila, baka hindi nila alam eh. So kayo, alam nyo po. So yes, gawin nyo yung role ninyo. Talagang, Mr. Chair, hindi ako makamove on dun sa 1.2 billion transaction niya, considering that is just a newly organized company. Tama, no? Ngayon taong ka lang nag-umpisa, no? Your Honor. Okay. Pwede bang malaman anong pinresent mong requirements sa BPI Accreditation Department kung bakit ka nabigyan ng napakaraming import permit? Yung normal requirements lang. Ano ba yon? Ikaw na sumagot. Yung sekretary ko lang po pwede sumagot. Siya po kasi nakakabisado. Hindi. So ikaw hindi mo alam? Hindi ko po lahat yung pagkasunod-sunod. Pakitanong mo na lang yung secretary mo. Please don't deduct the time Yes. from me, Mr. Chair. Sige, pakitanong mo lang yung secretary mo. The reason why I'm asking this, Mr. Chair, because very important for us to know na bakit ang isang kumpanyang bagong organisado lamang ay nabibigyan ng ganito kalaking transaksyon sa gobyerno. Now, kanina, tanong ni Congressman Paduano, Congressman Acop, at ng ating mga kasamahan dito, na isa sa mga requirements ay kailangan merong SPSIC, na kung saan ang BPI ang nag-i-issue. Now, ang tanong ko sa iyo, Mr. Kingby, bukod dun sa SPSIC, ano pa yung ibang sinubmit mong mga requirements? At sino bang kausap mo sa DA? Wala po, Your Honor. Kompleto lang po kami sa requirements. Nag-submit ka lang ng requirements, pumasok ka doon, nag-submit ka lang, nagbigay ka ng requirements, binigyan ka na ng 1.2 billion pesos na transaksyon. Tama? Online naman po. Ito pa yung secretary. Sige, malinaw. Sige, ano yung mga requirements ulit? Pakiulit nyo, sir. Sige, miss. Mr. Chair, may we recognize the secretary of Yes. Mr. Kingby? Ma'am, ano po pangalan ninyo? Baka pwedeng mabanggit ninyo yung pangalan ho ninyo. Si Charo po. Ma'am, nakapag-oath na po kayo? Hindi pa po. Okay. Comsec, can you please administer the oath of the Secretary of Kingby? Ma'am, tayo po kayo, please. Tayo po tayo. Pakiulit lang po. Ako, pakisabi po ang pangalan, ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan, buong katotohanan, at pawang katotohanan lamang sa harap ng kapulungang ito ng pagsisiyasat. Maraming salamat po.
Mr. Chairman, Yes, with the permission of Chairman Barbers, may tanong lang po ako isa lang. Okay. Mr. Chairman, tatanong ko lang po si the President of King B. Ikaw po ba talaga may-ari? Yes, po. Yes, Your Honor. Opo. Pati hindi niyo po alam ang proseso ng iyong hanap buhay. Yung asawa. Siya po yung asawa ko. Siya po nagpa-process. Pero kayo po ang may-ari. Kami dalawa po. Ba't hindi niyo po alam ang pasikot-sikot na iyong kumpanya? Yung asawa ko na po as a wife po. Ako na po yung sa ibang matters. Your Honor. Ayun lang po, Mr. Chairman. May I continue, Mr. Chair? yes, please proceed, Chairman Barbers. Okay. So, Mr. King B, Miss Chat, Charo po. ano po yung requirements na sinubmit nyo at kanino nyo po sinubmit? Una po kasi pag-process po ng importation, we submit po muna sa Bureau of Customs ng accreditation for the AMO. Lahat po ng list of requirements po ng Bureau of Customs, kinumply po namin based on the legal documents po. And then pagkatapos po nun, mag-a-apply po kami ng license to operate sa BPI. Pag-apply po namin ng license to operate sa BPI, si BPI po magkakaroon ng inspection sa aming dry warehouse. Pagkatapos po ma-inspect sa dry warehouse at nagkaroon po ng approval, bibigyan po kami ng license to operate ni BPI. Pag nagkaroon na po kami ng license to operate ni BPI, pwede na po kaming mag-apply ng SPS. Gaya po ng sinabi ni Director Glenn, open po yung SPS for everyone basta accredited po ng customs at ng BPI. Ina-apply po yon through documentation via online. Via online po. Hindi po kami pwedeng mag-apply via online nang hindi po legally yung documents po namin. Kasi Okay, po sige lahatan po yun. So, ang ibig kong sabihin, lahat po ng dokumentong requirement ay sinubmit nyo online. Opo, kasi po si BPI po, may mga processing po yun. Okay. From Sige po, ma'am. parang ang online nila po is online yung sunod-sunod nilang hanggang sa pag-approve for evaluation, for approval. Parang 4 na process po yung ginagawa ni BPI po sa document. Kasama dun sa process na yun na sinasabi mo ay yung inspection ng BPI. Bago po kasi kami makapag-import ng bigas, yun nga po kailangan ng BPI. Yung BPI po is magbibigay sila ng SPSIC via online. Yung pong inspection ni BPI po, para sa LTO, once lang po yun nung magpa-accredit po. Sige po, opo. So, stop ko muna kayo dyan. Opo. So, ang ibig sabihin, may inspection bago mag-issue ng SPSIC, tama? No po. Ang inspection po ni BPI, once lang po yun. Ang SPSIC po is open every online application po kami. Sige ma'am, pakiiksian nyo lang yung sagot nyo ha. Kasi ang tanong ko lang naman, ano yung requirements eh? Ang dami mong... Ang requirements po ni BPI, magbibigay po kami ng heavy metal, invoice, packing list. Sige po, okay na po ma'am. Okay na po. 4 po Customs requirement din yan eh, hindi ba? Opo. Nag-inspection ba si BPI sa inyo? During pong nag-a-apply ng SPS, hindi po. Yun na po siguro yung evaluation process nila na it takes 4 Kailan ba days. dapat mag-inspection si BPI sa inyo? Kailan dapat mag-inspeksyon ang BPI sa inyo? Yun lang ho ang tanong, ma'am. During po nang nag-apply kami ng warehouse, LTO po at Okay, dry warehouse nag-apply po. kayo ng LTO sa warehouse nyo at in-inspection ito ni BPI. Opo, sir. Yung bang pag-inspection nila, online din? Hindi po. Nagpunta po sila. One time lang po kasi po yun. Kasi magtataka ako kung in-online inspection yan eh. Ang So application hindi, po physical. Physical po sila nagpunta sa warehouse nyo, ma'am. Nagpunta po sila sa warehouse nyo, ma'am. Opo. Sige po, ma'am. Thank you. Pero Si hindi King po Bin ako ang during kakausapin ko, application ma'am. ng SPS. Excuse me po, ma'am. Opo. Ma'am, sandali lang po, ah. Si King Bin ako ang kakausapin ko. Ang haba nyo ho sumagot, eh. 5 minuto lang ho ang binigay. So, Mr. King B, Yes, Your Honor. in-inspection kayo ni BPI sa warehouse nyo. Opo. Ilan ho ba ang warehouse nyo? Isa lang po yung aming dry warehouse.
Okay, so yan ang isa sa requirement ay inspeksyonin ni BPI. Ngayon, pwede mo bang ipaliwanag sa akin o hindi kaya ay turuan mo nga ako? Paano ka nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon na importation dyan sa BPI? Na bagong organisadong kumpanya ka lang naman. May track record ka na ba sa importation? Wala po, Your Honor. May track record ka na ba sa bigas? Open po kasi ang apply ng Your Honor, ng permit. Oh, hindi. Ando na po tayo kasi online nga po yun di ba? Ang tanong ko ho, ipaliwanag mo nga sa akin. O hindi kaya ituruan mo ko kung paano ka nakakuha ng 1.2 billion na transaksyon sa BPI na makapag-import ka ng ganong kalaking halagang bigas. Naka-open po kasi, Your Honor, kaya nag-apply lang po kami nag-apply ng... Okay, sige po. Salamat. So, BPI, isn't track record a requirement in issuing a importation permit? Yes, sir. Sa documentary po natin, isa po yun na meron silang ITR and financial statement for the last 3 years. Pero since bago nga po siya, sir, and nakapasa naman po siya doon sa mga documents. The last 3 years. Ngayon lang siya, ngayon lang siyang taon Yes po. You seem to be knowledgeable. Who are you? The gentleman beside you. You seem to be knowledgeable of are you the one accrediting, in charge for the accreditation? Good evening, Your Honor. Can you remove your mask? Good evening, Your Honor. I am part of the National Plant Quarantine Services Division, Henrik X. Conde po. Yung plant quarantine po, we are the ones who evaluate yung license po ng mga... So hindi ikaw yung BPI? Under po kami ng Bureau of Plant Industry. Are you in charge also of accreditation? Part po ako nung team but hindi po ako yung nag-evaluate mismo ng documents. Sino nag-evaluate? Hindi si BPI, hindi rin ikaw. Sino nag-evaluate? Yes, Director Glenn. Sir, yung division po nina Henrik is the Plant Quarantine Service. Meron pong teams doon, Import Division, kung saan part po siya, na andun po naka-under yung ating accreditation team. So, sila po yung nag-evaluate and then pag appropriate and compliant, i-recommend na po. Okay, sige. Sabi mo, compliant si King B, tama? Is he compliant? Sir, sa mga documentary requirements nung nagpa-LTO siya and then yung mga sinasubmit niya during his applications So, for okay. SPS. Can you please walk us through, Mr. Director Glenn? Pag tiningnan mo yung dokumento ni King B, for example, no? Nakita mo yung nag-apply siya online, no? Ng importation permit. How do you go about that? Sir, ang SPSIC na po ito, no? Pagkuha na po ng SPSIC. Sila po, gaya po ng sinabi, they have an account with Intercommerce na i-register po nila yung kanilang company. And then meron po silang mga registered importables na pwede lang import. Bigas man yan o kung ano pong fruits or kung ano man. So ito po ina-approve din ng accreditation team. Kapag ka po appropriate yung kanilang and compliant, yung kanilang mga documents na isinasubmit, sila po ay pwede nang mag-apply for SPSIC per shipment po. Let's be specific na lang. Yes, Kay King B. Kasi King hindi talaga ako makamove on kay King B. Pasensya ka na, Mr. King B, hindi ako makamove on Kasi in less than a year, you were able to transact worth 1.2 billion pesos sa importation ng bigas. Nasabi mo naman ay wala kang experience. At sabi mo rin, hindi ka naman nagkaroon ng experience sa importation or whatsoever. Now, that's why, ikaw ba indentor? Indentor ka? Hindi po. Hindi. So, hindi. Ano ka lang, negosyanteng nag-i-import. Opo, Okay. Your Honor. Now, kasi, kaya ako tinatanong yon, Director Glenn, gaya ng tanong ng mga kasama ko kanina,
who determines kung ilan yung i-import natin? Di ba? Is there, di ba merong Bureau of, Department of Agriculture Statistics something, Bureau? Wala na ba yun? And so now, it is in the hands and control of BPI kung ilan yung i-import natin. Say, please, go on. Okay. Sir, again po, ulitin ko lang po ulit, sir, yung quantity po, wala na po tayong restrictions kasi for importation. As for the planning of Excuse me, educate me again, no? So, halimbawa, ang kailangan lang i-import ay 500,000 metric tons. Dahil sabi mo, wala nang limit, open na siya. So, the importers can import 2 million metric tons. Tama ba? Sir, ganun And po. what will now happen? They will flood the market with rice. Kung ganon. Correct? Sir, kung talaga pong mag-apply sila ng marami, maaari Why would they apply for an importation permit kung di din naman nila sobra-sobra? So, paano yun? Yes, Director. Sir, yun nga po. Kaya po kami ho ay nakikipag-dialogue sa kanila dahil, sir, actually, ang baba nun ng utilization from 2020 pa. Nito na lang po tayo ayos po tayo ng ating mga proseso and higpit sa kanila. Tumaas na po ng 63%, sir, yung kanilang usage. Okay, sige. Kasi nakakapagtaka eh. Ngayon, pwede po ba ako magtanong sa importer? Who's going to speak in behalf of all the importers of rice? Meron po bang presidente kayo sa association nyo? Nandiyan ba si Mr. O si King B? Yes, nandito pa si Mr. Vic Angeles. Mr. Angeles? Yes, he's still here. Yes, thank you, sir. Sir. Anyway, just to inform the body, we had excused Ms. Telma Martinez of Lucky Buy and Sell. She's not feeling well and she's in the clinic as we speak. So, Comsec, please update us kung kamusta siya. Mr. Angeles, no? Tama po ba? Sir. Yes, Your Honor. Saan nyo ho nalalaman na kailangan mag-import? Gaya nga ng sabi ko before, Your Honor, market dictate yan eh. Dictate yan ng market. Kung meron kang requirements, that's the time. Kung gaano karaming gusto mong... There is an agency maybe, no, that gives us records, no, kung ilan yung kailangan i-import, ilan yung demand, ilan yung supply in the market. Sabi nyo, market prices, di ba? Market statistics ang kailangan nyo. Actually, Your Honor, it depends on how many customers you have. Bawat importer, may kanya-kanyang number of wholesaler clients. So, just like what we did kanina, babanggit na why is it you were able to sell 1 billion? Samantala, maliit yung capital mo. The main reason is some of us, we in particular, meron kaming mga ready clients. Let's say we have 100 clients who are willing to buy our brand. So nangyayari, let's say if we have a requirement of 100 cartons, 100 vans, that's the time we place an SPSIC sa BPI. So, ang ibig pong sabihin, dahil nga sabi ni Director Glenn, wala nang limitation yung pag-i-import ng mga importers, you can import and import and import. Tama? Yes, Your Honor. And as long as you comply with the requirements. Yes, Your Honor. And it doesn't really matter kung ilan yung i-import nyo kahit na may surplus tayo ng supply sa Pilipinas. In my own opinion, Your Honor, I will not hindi ako mag-order ng so much kung hindi ko naman ma-dispose kagad in a span of 1 month or Actually, yun nga ang susunod ko sanang tanong. Kasi kung ikaw ay isang importer, hindi ka naman mag-i-import ng sobra-sobra because baka hindi mabenta at masira yung bigas mo. Yes, Your Honor. But there seems to be a problem in the middle, Mr. Chair. Kasi hindi ko maintindihan.
na there seems to be an oversupply. And yet, prices do not go down. Kanina, yun na rin ang sinabi ng DA, yun na rin ang sinabi ng, ng NEDA, na merong oversupply but the prices do not go down. Sa punto de vista ng mga importer, you speak in behalf of all the importers, correct, sir? I don't know if we share the same... So you're not sure whether your opinion is shared by your Yes, Your colleagues Honor. in the industry. Yes, Your Honor. Ang tanong ko na lang po sa inyo, sir, paano ho bababa ang presyo ng bigas sa punto de vista ninyo as importer? Ngayon kasi, Your Honor, maraming variety ng bigas. Kunin na lang ho natin yung pinaka-basic. Yung pinakabababa. Yung pinakabababa, I agree with the DA, meron silang Rice for All program. I think it's just a matter of, kumbaga, proper implementation. Sorry for the DA. No, don't be sorry, sir. Don't be sorry. If I may correct you on that, don't be sorry if you want to educate the DA. Kasi problema ho ng buong Pilipinas itong presyo ng bigas eh. Kayo mga importer, alam nyo naman kung paano pababain ito eh. Di ba? Turuan nyo sila, baka hindi nila alam eh. So kayo, alam nyo po. So gawin nyo yung role ninyo. Di ba? Sige po, sir, tuloy nyo. Your Honor, meron tayong mga available na mga bigas na pwedeng ibaba kasi like we have yung as low as 36 pesos na pwedeng ibenta sa market. Now, ang kailangan lang siguro, if I may suggest, yung awareness campaign kung saan sila kukuha ng mababa. Awareness campaign. Yes. DA, can you take note of that, please? Yung importer na magtuturo sa inyo kung paano nyo gawin yung trabaho nyo. Sige po, ano pa ho? And just like yung kagaya nung sa Kadiwa natin, there's a campaign, there's a parang may campaign na kung gusto niya ng 20 pesos, dito kayo sa Kadiwa pupunta. I think it's the same principle. If you want, we have low down our tariff, eto na yung mababang presyo. It's just a matter of communication and not really marketing, but more awareness campaign. Dito, let's say, in Bulacan, you can get a 30 pesos or a 40 pesos na mababa, maganda ang quality, so that all the retailers will be aware. And once kasi na nagkaroon na ng awareness na mababa na yung presyo, I'm sure the retailer, even the dealers, will lower their price. Kasi, you see, Mr. Chairman, the proposal is not even rocket science. Napakadaling intindihin. Diba? Ituruan nyo nga yung DA, parang awa nyo na. Kasi ang punto natin dito, pababain itong presyo. Obviously, that's not a rocket science, gentlemen. Obviously, napakasimple lang ng kailangan pala nating gawin. Ano pa, sir, meron pa ho kayong ibang suggestion? I'm a marketing guy, Your Honor, kaya I'm much more particular on awareness campaign. Yan, that's the most And important. you guarantee that when there is an awareness campaign, the prices would go down? Yes, Your Honor. Is it correct to assume na yung importer ba at yung importer pwede maging wholesaler? Some of us, in our case kasi, when you compare importer, wholesaler, dealer, and retailer, may kanya-kanya kaming expenses eh. So us, yung purely 100% importer, we bear away from yung operating expense. And that's your business model, ika nga. That's our business model. It is not prohibited that an importer becomes a wholesaler and then becomes a dealer as well. No, Your Honor. Walang limitations, walang prohibition. Yes, Your Honor. So, in that way, sa tingin mo ba, hindi ba dapat pigilan din yon? Kasi baka magkaroon ng kartel pagka ganon. Sa tingin ko, Your Honor, hindi naman. Hindi magkakaroon ng kartel kasi yung demand ng bigas is dictated by the price. Okay. Yung competitive pricing eh. Sige po. Meron ho bang wholesaler dito? Is there an wholesaler here, Mr. Chair? Yes, I think earlier meron na wholesaler na
na importer wholesaler. Sino po 'yon? So kung walang wholesaler, Ayun, ma'am, yes, ma'am kayo po. ma'am, pwede po bang magtanong, ma'am? Miss Janine Tan. Yes. Yes, Kong Ace. Just to give me an idea, ma'am, and to educate the members of this committee, gaano ho kalaki ang in terms of kilograms or tons, no? Sa isang taon, gaano ho kalaki bigas po ang naho-wholesale nyo? Kasi importer ako, nagbebenta rin ako sa wholesaler. So importer, that's a Importer. classic example of an importer being a wholesaler. Yes. Sige po. Mga gaano po kalaki, Even ma'am? up to retailer. Kasi yung license namin is importer, wholesaler, at saka retailer. So Pwede kami Pwede. as importer, mag-i-import, ibebenta namin sa mga wholesaler, at saka, at the same time, kami magbebenta rin as wholesaler. So ma'am, halimbawa po, nag-angkat kayo, no? Nag-import kayo. Di ba po? Oo. Ibinenta nyo sa wholesaler, kumita ho kayo doon. Yes. Tapos yung wholesaler, binenta sa dealer, kumita rin po siya doon. Kumita din. Sa inyo, wala na ho kayong, direkta na ho kayo sa market, di ba? Tama? Kasi Meron kayo na ho ang wholesaler, kayong importer, wholesaler, at saka retailer. Meron din kaming customer as wholesaler na nagbebenta din sa mga retailer. Sige po. Ma'am, gaya po ng tanong ko kay Mr. Angeles kanina, ano sa inyong punto de vista ang strategy para mapababaho natin ang presyo ng bigas? Actually, in our part, meron kaming mura na kaya ibenta ng 40, 42. Yung 25% broken. 40, 42 pesos. 40 to 42 pesos per kilo. Pero Kung yung galing na yan sa mga wholesaler na kami nagsusupply. Okay. So, meron pa rin kayong kita doon sa Meron. 40-42. Mga magkano po kaya, ma'am? More or less. Actually, maliit lang yung kinikita Sige namin. po, but magkano po if you're at liberty to reveal that to the At committee? 25 kilos, kikita kami ng 20 pesos. Sa 25 kilos. So, 25 parang lumalabas kilos. po na 20 centavos, tama ba? Hindi. 80 centavos per kilo. Tama po ba? Mga ganun po. Hindi ko na-compute. Yung mga ganun. So, Minsan, bababa pa sa 15. so, I am sure, hindi naman po kayo nalulugi, ma'am, no? Hindi naman. Minsan lugi. May time din na nalulugi kami. Anong Kasi- reason? Ano pong reason kung bakit po kayo nalulugi? Example po. Example, kasi kami, mga wholesaler, oversupply sa ngayon. Alam So, natin yun, oversupply kayo oversupply. ngayon. Oho. Over-import kami. Kasi minsan di namin matansya yung market. Akala namin makakasure, pero actually, hindi pala. Kagaya ngayon, madumal yung benta. Kahit ibebenta namin ng lugi, walang bumibili. Sa ngayon. Kaya yung sinasabi na cartel, sa ngayon, walang cartel. Yung sa opinion ko lang. Walang cartel, walang hoarding. Paano ho nagiging matumal ang benta ng bigas? Sabi niya po sa amin, paano ba nagiging matumal ang pagbenta ng bigas? Hindi po ba all year round mabenta ang bigas? Hindi naman gano'n. Kami nga hindi namin matansya na bakit madumal ang ngayon. Dapat from December, January, February, kasi considered as lean months. Kasi March pa yung harvest ng local. So, sa ngayon ho, Kami, nag-i-import kami para preparation sa lean months. so ngayon po, halimbawa po, itong taon na ito, nag-import kayo, sobra-sobra ho ba yung in-import nyo? Sa ngayon, nagsusubra eh. So, halimbawa po, magsusobra, mga tansya nyo, mga ilang kilo ho kaya, ilang tonelada ho kaya yung susobra? Sa ngayon, medyo
siguro yung sa amin lang Sa inyo lang po, ma'am. sa amin. Para lang maintindihan namin kung paano ang Nagsusubra siguro kami ng mga 5 to 6,000 metric ton. 5 to 6,000 metric tons. At yung 5 to 6,000 metric tons Nasa warehouse. ay binili nyo o inangkat nyo ang magkano pong presyo? Nasa 480 to 485 per metric ton. Yung 25% kasi yun ang mumurahin. So, alimbawa ho, kung matagal na ho siya nakastock sa inyo, anong ginagawa nyo? Yung palugi. Minsan, palugi. So, binibenta nyo ng namin palugi? ng palugi, oo. At what price nyo kaya binibenta, ma'am? So ngayon may binibenta kami na 900 pesos per 25 kilos. So, bali, yung isang sakong 50 kilos, that's 1,800 pesos. Oo. Lugi ba yun? Lugi. Konti. Kasi yung storage. Oh. Yung mga halimbawa, expenses namin. Di ba, karamihan naman po ng importer, may sarili ho kayong bodega. Meron. Hindi nyo naman binabayaran sarili nyo sa bodega nyo. Di ba po ba, ma'am? Oh, hindi naman. So, paano magkakaroon ng cost yung storage? Yung 1 month, 2 months, nag-invest na yun eh. Kung hindi mabinta ka agad. So yung cost of money ang sinasabi nyo. Kasi Cost of 2 months money. ago, nag-import kayo, ang presyo nyo, kumbaga, nalugi na kayo sa cost of money. Cost of money kasi naglo-loan din kami sa bangko eh. Okay. Hihiram ng... Sige po. Sige. Salamat po, ma'am, sa sagot nyo. So, meron ho ba kayong gustong isuggest sa DA kung paano pababain ang presyo ng bigas? Kong Ace, just to remind you. Just last. Yes. Just last. Yes. Thank you. Wala naman. Kasi yung decision na yun, nasa amin lang, mga importer, mga trader, yung mga wholesaler, nasa amin na yun. Kung kailangan namin, minsan, kailangan na namin i-dispose. So yun, by that time, ibebenta na lang namin bang palugi. Naintindihan ko po yun kasi syempre gumastos ho kayo pag-import eh. At kailangan yung bawiin at least kahit man lang siguro kalahati. Pero sabi nyo, konti lang ho eh. Konti lang. So konti lang ang lugi nyo. Konti ang lugi. Hindi ho nyo ba naisip na ibenta nyo na lang ng kalahati ng cost nyo? Hindi naman. Paano kami makabayad sa loan namin sa bangko kung... Halimbawa ho, magkaroon ng intervention ng gobyerno at sabihin na yung mga oversupply, ibenta nyo sa Kadiwa Center, wala ho kayong babayarang, example lamang po, wala ho kayong babayarang, let's say, tax. Okay sa inyo ho yun? Okay naman sa amin magbenta sa government. Pero nga ho yung presyo, halimbawa, benta nyo ng 25 pesos per kilo, okay lang ho sa inyo yun? Hindi pwede. Malaking lugi yan, 25 pesos. Yun nga, exactly what I was driving at, ma'am, no? Last question, Mr. Chair, last na lang po sa Bureau of Customs. Sa Bureau of Customs, ito, problema talaga ito, matagal na eh. And I'm sure you are very much aware that the problem of smuggling of rice is a prevailing and continuing problem, even up to this moment that I speak. Is that correct? Is that an assumption that I would say a correct assumption, a presumption? Mr. Chair, no, Your Honor. No. Yes, sir. Why? I think, sir, the best indicator that there's rice smuggling if the legal importers are complaining about competition. So, I believe that if there's rice smuggling, the rice smugglers will probably be lower than the price of the legitimate importers. And the legitimate importers, since they cannot compete with the smugglers, I think they would reduce their importations, or probably they will not import anymore, Your Honor. So, insofar as our risk management naman po, every time there's an arrival, especially on bulk shipments, kitang-kita po naman po kung ang kargamento is rice kasi it's in bulk and it's open. And we always we always match kung sa volume po, we always match it with LPSR when it comes to bulk shipments. And this LPSR
is issued by accredited cargo surveyors po from source. And if it's a containerized rice shipments, if it's declared as rice, nakikita naman po natin yung images, and at the same time we do also do random checking. And at the same time, if it's rice shipments, hindi lang po Bureau of Customs na tumitingin yan. We have field offices of DA po who check on these shipments, and actually may nadagdag po yung DA inspectorate po, kasama na rin namin sa tumitingin po nung agricultural products. So Sige po. Thank you, Mr. Commissioner. I perfectly understand what you're driving at, but it is not also correct to say na wala na nag-i-smuggle kasi may oversupply. Because it also happens sa drugs eh. They smuggle drugs even if there's so much supply. So perhaps depende siguro sa ano, and I will ask questions on the second round pertaining to that, because I know I have eaten the time of Congressman Mark Coangco. So, Mr. Commissioner, the next hearing, I would again ask questions about smuggling in the, because meron po tayong Zamboanga, Sulu, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi smuggling incidents, and I'm sure you're quite familiar with that, di ba? yes, Mr. Chair, it's a Okay, challenge sige. to really protect our borders in that area. That's my point. So it's not actually accurate to say that there's no smuggling, because it could have passed through those ports, and that's a given, correct? There's a possibility, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you, Mr. Chair.